In the case of these OFWs facing legal problems abroad, hindi na kailangan mag-inventory dyan. Dahil meron ng listahan yan sa Department of Foreign Affairs. Ngayon, kung monitoring and updating of status, baka pwede pa. No? Ngayon, usually, when it comes to those distressed OFWs in the Middle East, ay ang usually na pagtatalunan dyan whether the family would accept blood money. Ibig sabihin ay instead of, for example, those Filipinos on death row sa Saudi Arabia, kung whether the victims, kasi usually, ano yan, Rapi, eye for an eye dyan. So kung may napatay ka, buhay din ang kapalit mo. Ngayon, kung tatanggap ang family ng blood money, ay maaaring ma-reduce ang sentence mo into life imprisonment, no? So napaka convoluted and very talagang napakabigat na challenge for the government. Kaya nga in resolving these matters, legal matters abroad, we always hire foreign lawyers. Para sila yung, kasi ang hirap naman para na magpadala tayo ng sarili lang natin na lawyer na hindi naman nila alam yung batas kung anong ng bansa kung saan nangyari yung ano.